Yung impeachment complaint po na yan, yung final ng mga Makabayan Block, yan po ay double-edged sword. No? Tama sa kaliwa, tama sa kanan. Ganyan po talaga dumiskarte yung ating kalaban, yung kalaban ng Estado. Ano po? Ang sinasabi po natin, it is a double-edged sword. Actually, yung pag-file nila ng impeachment complaint na yan, sa amin pong pananaw, hindi naman nila iniisip na sila'y mananalo. Kasi alam nila right from the start, hindi sila mananalo, hindi magtatagumpay. Whether in form or in substance. In substance po, malabo. Ano po? So talagang alam nilang hindi mananalo. Pero, kaya namin sinabing it is a double-edged sword because it will accomplish their purpose. Agenda nila ang nakakasakit po rito ng damdamin, hindi po napapansin nung mga matatalino nating congressman na sila ay nagagamit na at sila ay napapaglaruan na ng kanilang mga, yung unholy alliance po kasi nung bloke na nandyan sa kongreso ngayon, ng majority at saka nung mga makakaliwa, napapaglaruan na po sila at naunahan na nga po sila. Isa lamang pong impeachment complaint ang pwedeng i-file. And time is running out. So naunahan na sila. Meron pa ulit nagpa-file. Ang dami. No? Yan po talaga lahat. Sa dami ng complaint na ipinail nila, iisa-isahin po nila yan. Ang purpose po nila is to disrupt the government of Bongbong Marcos. That is one slice. Yung government ni Bongbong Marcos, madidisrupt nila, wala na kayong gagawin. Wala na kayong iintindihin, kundi ito lamang impeachment na ito. Yan pong impeachment na yan, ang sakop niyan, Kongreso, pagkatapos sa Kongreso, Senado. Yon. So ano na po ang nangyari? Na-disrupt niya na ang gobyerno, ang pamahalaan ni Presidente Marcos. Wala na pong nagawa. Wala na pong magagawa. So tapos na po yung halos kalahati ng termino niya, wala pa siyang maiiwan ng legacy. Pakay lamang ng pag-file ng impeachment complaint na yan is to disrupt the government of President Bongbong Marcos. Wala kang magagawa, wala kang i-redeem, wala ka pa rin kwentang tao dahil wala ka rin nagawa. You will disappoint the people, you will dishonor, and you will tarnish the good name of your father. The other thing is, yung isang hiwa sa kabila na sinasabi nating double blade, na embarrass nila yung mga Duterte. Sana wake-up call doon sa mga ating mga congressman na magagaling po. Baka hindi nila napapansin, sila ay napapaglaruan na, sila actually ay naunahan na. They jumped the gun on them, so to speak, already dahil nauna silang mag-file ng impeachment complaint. Kahit ano man ang niluluto ninyo, hindi nyo na maipapile dahil naunahan na nila kayo. Natalo na nila kayo. They beat you to the draw already. At sabi natin sa umpisa ng programa, ito ay nakakaabala lamang sa pamahalaan ni Presidente Bongbong. At sinabi namin na actually yun naman talaga lang ang intention noon. No? Lalo na yung pinaghiwa-hiwalay nila yung kanilang complaint na iisa-isahin po yun. Talagang uubusin yung oras ng Kongreso. At eventually, kung aabot sa Senado, uubusin din ang oras ng Senado. Wala na po silang magagawang makabuluhan para sa administrasyon ni Presidente Bongbong. At ang mga nangyayari po ngayon, nabibigyan pa ng pagkakataon na sila bumandera sa mga hearing, nagkakaroon po ng hindi magandang publicity ang pamamahala, ang pamumuno ni Presidente Bongbong. And amin pong paniwala, this is intentional. Talagang sadya po ito. Para hindi masabi na yung anak na bumalik, wala rin namang magandang nagawa na mas malala pa dahil walang nagawa. Sa point lamang yung ating mga umasa na napakarami na bumoto sa kanya na siya ay talagang bumalik upang to redeem the good name of his father. Ano po? And sinasabi namin hindi talaga may oras pa. Alam nilang hindi sila mananalo Dahil unang-una, sabihin na natin doon sa form okay sila. Doon sa substance kulang sila kaya napakadami. Kasi alam niyo po, kung ikaw ay sigurado ka sa iyong complaint, isa is enough. You don't need 23 others.
kung ganun karami yung ipapile mo. If you are sure about your ground, you only need 1, you don't need 23. O kung 16 yan, you only need 1, you don't need 15. 1 is enough. Kung sigurado ka, ang dami niyan. Talagang pangdalay lang yan, iisa-isahin po yan na pag-uusapan. Ubus ang oras ng pamahalaang ito. Meron kang magawa kung ikaw man ay maka-rebound para doon sa susunod na kalahati ng iyong termino, wala ka namang mai-enjoy na ikaw ang magpapasinaya dahil sinimulan mo, hindi sa termino mo matatapos. So that is to disrupt the administration of President Bongbong. Yun yung isang hiwa. Sa kabilang parte naman, hindi rin naman mananalo yung kanilang impeachment complaint kay BP Sara because they know they do not have the grounds they relied upon are not impeachable grounds. Okay? So, ito po dapat sa korte nila final, hindi impeachment. And kaya nila final na impeachment, ganito po yun. Kahit hindi yan manalo, it will go down in history na siya ay na-file ng impeachment complaint. Pangit ang tunog. Pangit ang dating. Kumbaga, nadumihan yung kanyang pagkatao dahil siya ay na-file ng impeachment complaint. And it will go down in history like that. Parang yung ginagawa nilang, dinidictate nila, sinasabi nilang diktador, diktador, diktador. Inulit-ulit nila, napakarami namang gustong ulit-ulitin. The dictator during the period of the dictatorship. Sus Mariosep, nagsimula po yung pamahalaan ni Presidente Bongbong ng tama. Napakalakas po ng kombinasyon ng unity. Napakalakas po ng kombinasyon ng tandem ni Presidente Bongbong at ni Vice President Sara. Talo na po ang kalaban ng Estado. Wala na po eh. Kumbaga parang nagmamapping up na lamang po. Pero akalain po ninyo, mag-away kayo, tuwan-tuwa yung winabalis natin. Bumabalik na po sila. Kaya po kami nagsasalita ng ganito para pa maibigay namin sa inyo ang aming panig, ng aming pananaw. Hindi po maganda para sa bayan. Sana po, ayusin ninyo ang inyong act. Tapos kumuha kayo ng mga joker doon sa na hindi naman magagaling. Anong witnesses ang gagamitin ng mga nag-file sa impeachment? Yung ebidensyang kinuha ninyo, yung ebidensyang pinabricate ninyo, hindi naman po gano'n. Nakikita naman po ng tao. Merong mamamatay tao, pinalayas ninyo. Isipin mo makalabas yun. Pinpointed mismo nung inutusan na isipin nyo, binibigyan nyo ng mileage yung mga taong yun. Hindi naman po kailangan maging masyado kang intelihenteng tao para maunawaan mong ginagago ka ng katabi mo. Ano po? Katabi po nila kasi yung mga kalaban nila na pinaglalaruan sila. Kayo nag-iisip pa kayo kung ano ipapile nyo. Pinailan na kayo, naunahan na kayo sa draw. Ngayon, 14, 16, 24, kung ilan yung articles na ipinail nila. Ano po? Uubusin la oras nyo, isa-isahin yan. Pagkatapos, eto po, pagdating yan sa Senado, you have to reckon with the fact that you need 2/3 vote. 2/3 is 16. Okay. 16. So, kailangan mo ng 16. Ilan yung up for re-election? Babawasin nyo yun. Ilan yung gagraduate, babawasin. O di talagang hindi sila makaka-16. They know that. But they filed it anyway. Because it serves their purpose. Hindi ko po alam bakit hinahayaan natin na palagi tayong naiisahan. Sakay tayo ng sakay. Ano po ba napapala natin with the unholy alliance with this group? Is it important? Is it material that they are part of you, that they are with you? Doon sa inyong ginagawa na gusto sana ninyong mangyari? Why do they have to be with you? Hindi po namin yun maunawaan O why the unholy alliance? Ilan lang po ba yan? Tatatlo, palipit naman po ang mga lohi kanyan Hindi naman po tama ang pag-iisip. Ag-iingay lang, Pero kung talagang uunawain ninyo ang kanilang mga sinasabi, kulang naman po So you don't need their intelligence. It's a numbers game. Oo, pero ilan lang ba yan? 3 na lang naman sila dyan Does it matter? Kung kulang kayo ng 3, di hindi rin pala kayo naniniwala sa inyong posisyon kung gaano kayo kalakas. Because kung kailangan yung
kumuha ng tatlo, tatlo lang yan, ang dami-dami nyo, 200 plus kayo. So hindi kayo siguradong makukuha nyo ang required number of votes for you to be able to impeach the Vice President. So why are we going through this process in the first place?